A good wife is worthy of praise too. So happy Mother's Day to every mother out there. Especially doon sa mga talagang kumakalinga. Ayan. It doesn't matter whether you don't have an offspring right now, but the fact that your love, your concern, your care overflow upon those whom you love and respect, still we greet you, Happy Mother's Day. To God be all the glory. Maaari ko po bang patayuin ang mga nanay dito? Yan, mga nanay, yung mga may motherly figure, mga nanay ka sa iyong mga kapatid, nanay ka sa iyong mga mahal sa buhay. Ayan po, palakpakan natin sila. To God be all the glory. Happy Mother's Day po. Please know that we love you, we appreciate you, we value you, and most especially, God loves you. Praise God. Our topic for this event is written in the Proverbs, book of Proverbs, chapter 31. Ayan, verses 28, 29, 31, sabi sa CEV. What we will be meditating upon is a good wife is worthy of praise. A good wife, a good woman. Sabi nila, may good man. But mayroong good woman din. Good woman is worthy of praise. It says, her children praise her, and with great pride, her husband says, there are many good women, but you are the best. You are the best. Charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Praise the Lord. Show her respect, praise her in public for what she has done. Kaya ngayon, hindi natin ipagkakain. Nakikilalanin natin ang mga kababaihan na gayon na lamang ang kanilang pag-ibig at pangangasiwa sa kanilang sambahayan at maging sa kanilang mahal sa buhay. Lalong higit sila na mayroong takot sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Because the Word of God says, they are worthy to be praised. Praise God. Again, Happy Mother's Day Praise the Lord. sa ating mga nanay. To God be all the glory. We know, sabi nga ng Pilipino, ang mga nanay, sila ang ilaw ng tahanan. They are the light in the family, light in our homes. Oh? Sa atin ba, na-experience ba natin yan, mga anak, mga kabataan? Do we see our mothers as the light in the family? Amen. To God be the glory. When you feel scared, when you feel like your world is getting so dark, are you wanting to look for your mother dahil alam mo ang iyong nanay ay ang iyong ilaw? Amen. Kapag ikay nadapa, hindi naman sinabi na, tatay, tatay. Diba? Kapag ang isang tao nasasaktan, nadadapa, nasusugatan, anong sasabihin niya? Nay, nay. Bakit? Because mothers play a very important role in the family. In fact, when we were born, this umbilical cord, you know this umbilical cord? This umbilical cord is composed of 2 arteries and 1 vein, oxygenated and deoxygenated blood that supports blood from the mother to the fetus. Sa bata, for 9 months, you were carried in the womb of your mom. Nakihati ka sa kanya, sa kalakasan, sa nutrients, lahat-lahat na. But we thank God because your mother chose, our Lord chose your mother
to look after you, to nurture you, to guide you in the dark. Ngayon, mga kapatid, why are they worthy of praise? First, because they are teachers of morality. We know that family is the basic unit of the society, right? So lahat nagmumula, nagsisimula yan sa tahanan. Kung sino ka kapag ikaw ay nasa labas ng komunidad, ay siya rin ikaw sa loob ng iyong tahanan. Your morality is being developed inside every home. And we appreciate the role of the mothers because they are teachers of morality. Diba? Laging sabi sa'yo ng nanay mo, anak, huwag mong gagawin yan. Mapapasama ka dyan. Sabi ng tatay mo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang siya. Matututo siya sa kanyang sariling pagkakamali. Tunay. Di ba mga kapatid? Yan ang ribat ng tatay. Hayaan mo lang siya, alam mo. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niyang pagkadapa. Tatayo yan sa kanyang pagkadapa. But it is very natural sa ating mga nanay yung ganong klaseng malasakit sa mga anak. Dahil ayaw nila ng mga nanay na mapariwara pa ang kanyang iniibig na anak. Ayaw niyang masaktan ang kanyang anak. Ayaw niyang mabigo ang kanyang anak, mapasama ang kanyang anak. Kaya maaga pa lang, mothers teach their children when it comes to morality, yung moralidad. Kung ano ang tama at mali. Do you agree? Amen. Kaya pala mga kapatid, sabi sa Proverbs 22:6, do not question your mothers when they train you. Do not teach them when they teach you. Because the Word of God says, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do right. The Word of God doesn't say, teach your mothers and your fathers right from wrong. In fact, mga kapatid, the reason why this Word of God reminds us to listen to them is because this is the first instruction with a promise. Praise the Lord. Ito ang utos na mayroong pagpapala. Anong pagpapala dito? Hahaba ang iyong buhay. You will live a long life. Tunay. Amen. When you obey the teachings of your parents. Kaya mga kapatid, mothers specifically, they are teachers of morality. That's why we should not take it, sabihin na natin, huwag natin mamasamain kapag tayo ay natuturuan. Dahil ito pala ay para sa ating ikabubuti. Ngayon, sabi dito mga kapatid, in Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, I am reminding the mothers as well. This is Mother's Day, right? So allow me. Praise God. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Tuloy natin ang pagbasa. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Tuloy natin ito. Purihin ang ating Panginoon. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bakuran ng pintuan ng inyong mga lungsod. Mothers are not just there to teach the children about what good is when it comes to morality.
But mothers too, parents too, are expected to teach the children about the commandments of the Lord. A woman is a good woman and worthy to be praised when she teaches her children about the commandments of God. Amen. Amen. Being good is not about how or what you give to your children. Being good is not about the physical materials you give to your children, but it is how you convey to them. Amen. Kung paano mo tinuturuan silang lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid? Kaya, we praise God because we have mothers here. And we appreciate how you are guiding your children to walk in the righteousness of God. Ngayon, mga kapatid, sa ating mga anak, sino sa atin nagsasawa na sa tinig ng ating mga nanay? Hindi ko napapangalanan, pero may nakausap akong kapatid. Alam mo, naunawaan kita dahil bata ka pa. Pero kapag tumanda ka na, mauunawaan mo ang mga sinasabi ni inay. Maaalala mo lahat. Dahil yan ang mga kayamanan. Wala silang ibang kayamanan, kundi tayo. So tayo ang kanilang mga iniingatan. Kaya yung kanilang mga paalala ay mga kayamanan. At itong mga paalalang ito ay magagamit natin ng mga kayamanan sa panahong darating. That is why we must not harden our hearts when we are being instructed by our parents. Amen. And our moms, because it says in Proverbs 1, verses 8 and 9, pay close attention, my child, to your father's wise words, and never forget your mother's instructions, for their insight will bring you success. Amen. Truly. You want to be successful in life? You listen to your parents. You listen to your father. You listen to the instructions of your mother, adorning you with grace-filled thoughts and giving you reins to guide your decision. And if you want to be wise, who wants to be wise here? Naniniwala ko hindi lang mga nanay ang gusto maging wise. Amen? Pati yung mga tatay gusto maging wise. Gusto nyo bang maging wise? Mga kapatid, maging ang mga anak pala. We need to be wise. But how can we be wise? Ephesians 6 verses 1 and 3. By listening to them. Listen, my son. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Praise the Lord. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo Amen. rito sa lupa. Your success in the future is also related to how you obey the instructions of your parents Amen. and your mother. Amen? To God be all the glory. Secondly, mga kapatid, our mothers are worthy of praise because they are a place of nurture. Isa silang dako na kung nasaan naroon ang kalinga. Ayan na, kalinga. Praise God. Sila ang dako ng kalinga. Purihin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. You know, God knows that mothers are naturally nurturing. Likas na yan. Ang pagiging mapagkalinga, hindi yan pinag-aaralan. Hindi yan pinag-aaralan. Walang libro
Walang eksaktong libro na tuturuan ka kung paano kang kumalinga. Likas yan sa isang nanay. Amen, mga kapatid? Tingnan nyo ang sabi ng ating Panginoon, Isaiah chapter 66 verse 13, as one whom his mother comforts, so I will comfort you. Aaliwin ko kayo katulad ng isang ina na umaaliw sa kanyang anak. Sabi sa ADB. Anong sabi sa ADB, mga kapatid? Oh, to God be all the glory. Ayan. Kung paano ang sino may inaaliw ng ina, gayon ko aaliwin kayo at kayo'y maaaliw sa Jerusalem. Ang Panginoon mismo, alam niya na ang mga nanay, sila ay they are sources ng kaaliwan. Diba, ma, may problema ako. Sinabi ba ng nanay mo, punta ka sa tatay mo, doon ka magsumbong. Doon ka sa tatay mo, sabihin mo sa kanya lahat ng mga dinadala mo. Di ba naturally, sasabihin ng inay, ano ba yan, anak? Sige, sabihin mo na. Makikinig ako. At kahit di ka nagsasalita, aaliwin ka ng nanay mo. Dahil hindi mo pa man sinasabi. Because in the first place, you were connected to her. From the womb of your mom. Amen? That's why even though hindi mo pa sinasabi yung dinadala mo, nadadama ng nanay mo yung sakit na nadadama mo. Kaya nariyan sila para tayo'y kalingain. Nandiyan sila para tayo'y aliwin. Because they care for us genuinely. Praise the Lord. Kaya sabi dito sa 49:15 ng Isaiah pa rin, mga kapatid, can a mother forget her nursing child? The Lord answered, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will not forget you. Sabi ng Panginoon, yun bang iyong nanay na nagpadede sa'yo nang ika'y bata pa, mawawalan ba siya sa'yo ng kumpasyon, ng malasakit, ng pag-ibig? Mawawalan ba siya? Pero let us just face the fact that there are mothers. There are mothers. Mayroon mga iinan na nawawalan ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Pero gayon pa man, sabi ng Panginoon, even this may forget, but I will not forget you. Kayang ibigay ng Panginoon yung pangungulila mo sa iyong nanay. Pero gayon pa man, likas sa nanay ang mapag-aruga sa kanyang anak. Amen. Truly. Amen? Mga kapatid, paano natin mapapatunayan that mothers are nurturing mothers? Sabi dito sa Proverbs, balikan na natin sa ating kabanata. In Proverbs 31, chapter 14, verse 15. Sino sa atin dito bago pumunta nakakain ng almusal? O, sino sa atin dito pinagluto kayo ng almusal ng iyong nanay? Walang nag-almusal. O sige, sabihin na natin hindi ngayong araw, pero pinagluluto kayo ng almusal. Pinagluluto kayo ng pagkain, ng tanghalian. Mga kapatid, wala man lang bang magpapasalamat sa inyong mga nanay? You know, our mothers, sila po ay mapaglingkod sa sambahayan. That's why they are good women. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She will cross the waters for you. Truly. To find you your most favorite food to eat. Amen. Truly. Mga kapatid, pag nag-request ka sa nanay mo, Nay, gusto ko po ng ganito.
makikita mong nanay mo, pshoo! Pagbalik, tcharan! Di ba mga kapatid? Yes? Do you agree? Amen. Truly. Pagpakan natin ang mga nanay. Sasabihin mo nanay mo, Nay, paano mo nagawa yan? Paano mo naluto yan? Saan mo galing ang mga ingredients na? Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na. Diba mga kapatid? Oh, kaya sabi pa dito sa 15, anong sabi sa 15? To God be the glory. She gets up before daylight Tunay. to prepare food for her family and for her servants. Tunay. Tulog ka pa. Tumutulo pang laway mo. Nananaginip ka pa. At sarap na sarap ka pa sa iyong pagpapahinga. Pero ang nanay mo, daling araw pa lang, gising na. Amen. Praise the Lord. Gising na dahil maghahanda siya ng ipapakain sa iyo. Hindi lang para sa iyo, at para sa iyong pamilya. They are very caring. They are very nurturing, mga kapatid. And they are trustworthy too. Mga husband, listen to this. They are trustworthy. Sino sa inyo, mga mag-asawa, hindi nyo inaalam, hindi nyo man tinatanong, yung inyong mga asawa na babae, kung sila ba ay mayroong kahit papaano'y, pakonsuelo ba? Kasi ako, I surrender all. I surrender my ATM. I surrender my everything, my cash. Naalala ko tuloy, nagsusweldo pala ako. Sabi ng tatay ko, nagsusweldo pala ako. Pero kahit hawak-hawak na ng mga nanay, kahit sa kanila, walang natitira. Walang natitira sa kanila. Dahil ang iniisip pa rin nila ang kanilang pamilya. Tunay. Praise the Lord. Tingnan niyo ang sabi dito in 16:18. O kaya ang mga mister, nagtataka kayo. Kayo mismo alam niyo ang laman ng account niyo. Pero nagtataka kayo, may pagkain sa mesa. Praise the Lord. Di mo naman siya binigyan ng pang-grocery. Pero buti may pagkain kami. Praise the Lord. Di ba mga kapatid? Sabi dito, she knows how to buy land and how to plant a vineyard. And she always works hard. Sabi sa 18, she knows when to buy or sell. And she stays busy until late at night. Tunay. They are trustworthy. When it comes to safekeeping, they can be trusted. Amen. Nagtaka ka na lang, may ipon pala tayo. Praise the Lord, ang ipon. No? May ipon pala tayo. Hindi mo namamalayan. Sa panahon na kailangan, dapat may mahugot ka. Wala ka namang ibinigay. Pero may nahuhugot. Yes? Tunay. Mga kapatid? O baka naman, yan pa ang pinag-aawayan ninyo. Huwag naman sana. Huwag ang salapi ang maging dahilan ng pag-aaway. Amen. Amen, mga kapatid? Kaya you must trust each other. Ayan, sa husbands and wife. Even sa aspeto ng pananalapi. Trust your wives. Nagtatago ba kayo? Na hindi alam ng inyong mga asawa? Mga kapatid, a good woman is worthy to be praised. Amen. Praise God. To God be all the glory. Not just that. In verse 20, they are helpful. Di ba? Kakainin mo na lang sa iyong tanghanan. Saan mo ibibigay yan? Ibibigay ko doon kasi may nagugutom. May nangangailangan. Tayo paano? Anong kakainin natin? Huwag kang mag-alala. Di tayo mababayaan ng Panginoon. Sige, ibigay mo! Di ba mga kapatid? O, ganyan ba kayo? Parang walang nagre-react sa inyo. Amen. Tunay. Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Tunay. Yung
isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong mga anak, sa iyong asawa, because they are innately helpful. They can go beyond what is expected. Right? Tonight. A good woman is worthy to be praised. Yeah. Truly. A good woman is worthy to be praised. To God be all the glory. They know how to help the poor and the needy. Kaya nga, they are nurturing naturally. What else? In 21 and 27, they are so advanced. When it comes to caring for their families, anong gagawin mo dyan? Magwi-winter na kailangan natin ito. Kasi lalamigin tayo. Anong gagawin mo dyan? Kailangan natin magsilot ng ganito. Kasi darating ang panahon, kakailanganin natin ito. Ganyan ba ang inyong mga nanay? Sometimes you ask your moms, that's not even relevant, but why are you preparing those things? Look at the Word of God says, she takes good care of her family and is never lazy. Sabi sa 21, her family has warm clothing and so she doesn't worry when it snows. Man, truly. Napaka-advance nila pagdating sa pagkalinga. Halimbawa, yan, ito, magwi-winter na. Iniisip na nila, yung kurtina, dapat di papasok yung lamig. Tunay. Yung inyong mga blankets, dapat nakahanda pang winter. Tunay. Yung mga medyas para sa inyong mga paa, para di kayo lamigin. Tunay. Mga kapatid, that's how advanced they are. Sometimes they don't even think about themselves. Hindi na nila iniisip yung mga sarili nila. Basta alam nila, their family is in good hands. Amen? That their family, itong kanilang mga sambahayan, they are looked after properly. Kaya minsan, sabi ng nanay mo, anak, huwag mong gagawin yan. Naku, mapapariwara ka. Makinig ka sa akin, ha? Hindi ka nakinig, kaya ikaw napariwara. Di ba sinabi ko sa'yo? Sinabihan na kita. Hindi ka nakinig. Tunay. Diba? Minsan advanced talaga sila no? Hindi naman minsan, pero halos kadalasan. Pero yun pala mga kapatid, we must appreciate that they are advanced when it comes to their thinking. But mothers, not too advanced. Not too advanced that you question your children. Mga kapatid, sakto lang. Amen? To God be all the glory. And what else? They are independent. Truly. You know, I feel sorry for those men who tell their wives, you are useless. I feel sorry for this man who tell their woman, you're nothing without me. Don't you ever say that to your wives. Sorry. I'm warning you right now. You do not know what is happening at home. Sorry. You do not know what they need to bear. Hindi mo alam kung ano ang kanilang dinadala sa kanilang puso, sa kanilang isip. Habang ikaw'y natutulog, sila'y nag-iisip pa. Iniisip ang bukas, ang bukas, ang bukas. Mga kapatid, that's why they do not deserve a word saying, you are nothing. No. Never say that to your wives. Sorry. Sorry. Amen. A good woman is worthy to be praised. Man. To God be all the glory. You know what? Husbands depend on their wives.
Husbands depend on their wives, don't you? Answer me right now. Proverbs 31 verses 11 to 13. Anong sabi sa CEV, mga kapatid? A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her. Did you hear that right? Did you hear that right, husbands? Her husband depends on her. Diba? When it comes to decision making, who do you ask? Your wives. Mahal, babe, honey, mommy. Busing. What are we gonna do? What do you think? When the husbands cannot think anymore, they run to their wives. Di ba mga kapatid? Aminin nyo na kasi yan. Aminin nyo na yan. You depend on your wives. Sa bahay. Di ba sa bahay? Di ba? Bago kayo gumawa ng desisyon, nagtatanong muna kayo. Minsan, it's pretty obvious kung anong decision na gagawin. But still, you consult to your wives. Ano kayang lulutuin natin? Obvious naman, pang-adobo ang ingredients. Tatanungin mo pa siya, anong lulutuin natin? Adobo ba? Adobo ba? Baka obvious, adobo naman, tatanungin mo pa. Amen, mga kapatid. But, kidding aside, when it comes to making decisions, do not belittle your wives. Consult your wives. Sometimes. Value the decisions of your wives. Amen? Amen. Pakinggan natin ang mga tinig nila. Because you cannot do it on your own. You need your wife. Amen? Amen. Do you feel like this message is in favor of the woman? This is what the scriptures say, my beloved brethren. Amen. To God be all the glory. Now, shall we continue reading until verse 13? She is good to him every day of her life. 13. Yan. And with her own hands, she gladly makes clothes. She's independent. She can produce something she needs, actually. But we praise God because even wives know that they are dependent to their husbands. Ayan na, amen na kayo. Amen. Happy Father's Day. Okay. Mga kapatid, ang mga asawang mga babae, kahit sabihin na natin they are independent, they can live without a husband. Yes. Is that right? They can. But despite the fact that they can still, mothers, wives are still dependent to the husbands. Alright. Praise God. Praise God. To God be all the glory. Ngayon po mga kapatid, now, last but not the least, why are they worthy to be praised? This good woman of God, because they are influencers of faith. Truly. They are influencers of faith. Di ba sabi kanina, sa Proverbs 31, 29, pati sa 31, ano ang sabi? Yung may takot sa Panginoon. Amen? Sige, basahin natin yan mga kapatid. Shall we read that? In Proverbs 31:30, sabi sa CEV, charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Praise the Lord. Woman becomes a good woman when they influence faith in their families. Amen. Kaya palakpakan natin ang mga nanay na mayroong takot
takot sa Panginoon. Anak, huwag mong kakalimutan, magsimba tayo. Anak, huwag mong kakalimutan, manalangin. Sabi ng nanay sa kanyang asawang lalaki, anak, huwag mong kakalimutan, magsamba tayo. Did you get that? Yes. No? Minsan ang asawa parang nagiging anak. Ilan ang anak mo? 4. Ba't 4? 3 lang anak mo. Panganay ka eh. Di ba mga kapatid? Minsan ang mga asawang lalaki parang nagiging panganay na rin. Pero look, no offense ha? No offense. Happy Mother's Day. Pero mga kapatid, ang babae pala, sabihin na natin, ang magulang na babae na may takot sa Panginoon ay karapat-dapat lang na papurihan. Karapat-dapat silang papurihan. Tingnan nyo mga kapatid, sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ayan. Nadaanan nyo ba sa inyong mga pagbabasa si Loida at si Eunice? Yes. Sino si Loida? Pagluto. Sino si Loida? Si Loida ay ang lelang ni Timoteo. Lelang, lola. Si Eunice ay ang nanay ni Timoteo. Tignan ninyo, these mothers are influencers of faith. I also remember the genuine faith of your mother Eunice. Your grandmother Lois had the same sort of faith, and I am sure you have it as well. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Minana ni Timoteo yung pananampalataya ng kanyang lola na si Loida at ng kanyang nanay na si Luis. Tatanungin ko po kayo ngayon. Sino sa inyong mga nanay ang tinuruan kayong manalangin? Amen. Amen? O sa inyong mga lola, tinuruan kayo ng inyong mga lola na manalangin. Amen. Sino ang mas naririnig ninyong magpaalala sa inyong manalangin? Ang nanay ninyo o ang tatay ninyo? Nanay. Ibig sabihin, mas prayerful ang mga nanay. Amen. O mga husband, huwag tayong papahuli ha. Wala. Huwag tayong papahuli dyan. Sasabungan sa Kaya tatay. mothers are good women when they influence their children to follow the faith. Ang pananampalataya, that is one of the major responsibilities of the parents. Amen. And in our context, the mothers. Mothers, are you still there? Amen. You are not just to cook food for your families, but you are to influence your children to walk in the faith. Amen. Truly. It is your responsibility to remind them that they need to walk in the commands of the Lord. Amen, mga kapatid. Hindi ka lang tagaluto, tagalaba, tagatupi, tagalinis ng bahay, tagasaing, lahat na ng taga. Nasa iyo ng lahat. Pero wag na nakakalimutan ang pananampalataya. It is also one of your most ultimate. Di ba yan ang sabi sa Ecclesiastes 12:13? What is the ultimate duty? Yes, as a mother, you have a duty. But your most ultimate duty is to respect and obey God. This is what life is all about. First and foremost, mothers, your most ultimate duty is to teach your children Amen. to fear and obey the Lord. Amen. Truly. Siyempre, kung tuturuan mo yung mga anak mo, dapat ikaw din. Amen? Kasi hindi ka susundin ng yung mga anak kung di ka nila nakikitaan ng mabuting halimbawa. Dapat magsimula muna ito sa iyo. Magkaroon ka ng takot at pagsunod sa Diyos. At gayon din ituro mo sa iyong mga anak. Kaya mga kapatid, ito pala, hindi natin dapat makalimutan. Mothers should be influencers of faith. Not just that,
Because of the faith, our mothers are being taught to live in simplicity. Right? Sino sa atin, mga husbands, ang inyong mga asawa, napakasimple. Na sobrang simple. Hindi na nagsusuklay. Sa sobrang simple, hindi na alintana kung suot niyang damit ay sayo. Wala nang masuot, pati pantalon mo, suot niya na. Nangyayari sa totoong buhay yan, ha? Mga kapatid. O, di ba? Because of the faith, we mothers are taught to live in simplicity. Look, it says in 1 Peter chapter 3, verses 3 and 4, it's not about the gold, the jewelries that you wear. It is what that is within. Amen. Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry or expensive clothes to make you look beautiful. Be beautiful in your heart. Amen. By being gentle and quiet. This kind of beauty will last. Amen. And God considers it very special. Praise the Lord. Kaya mga husbands, do you tell your wives, Hane, magsuklay-suklay ka naman. Hane, magpakaganda ka naman. Dahil nakikita mo na ang laking kaibahan noon at ngayon. Naalala ko si Elder Vince. Sabi niya kagabi, tingnan mo yung itsura mo noon. Nung dalaga ka pa. Sabi ko sa sarili ko, wala na akong magagawa. Pero mga kapatid, hindi yung kung ano yung naluluma sa panlabas, kundi kung ano yung nananatili sa loob. Amen. Sabi ng salita ng Diyos sa Tagalog, basahin natin ito, mga kapatid. Ayan. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. O, kaya sa ating mga mothers, kapag ikay nalapit sa iyong husband, Be, bili mo ko nito. Be, ang tagal mo na akong dinire-regalo. Alam mo noon, binibilan mo ang ganire. Ngayon, nasaan? Wala na. Wala nang natira. Anong sasagot ng mga husbands? Ito ang isagot nyo. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Mawala man yung mga ginto na inyong mga suot, pero yung kalooban ninyo na mabuti, yan, hindi kayo magpapalit ng inyong mga asawa. Totoo yan. Hindi kayo magpapalit ng inyong mga asawa kapag makita nila mas maganda ang loob kaysa sa labas. Amen. Pero kapag mas maganda ang labas kaysa sa loob, naku, mabilis mapalitan. Tunay. Hallelujah. Mga kapatid. Pero kapag kasal na, huwag niyong gawing excuse ito, ha? Mga kapatid, kaya mas mahalaga kung ano ang nasa budhi. Kung ano ang nasa loob-looban, yan pala ang dapat nating ingatan. Amen. To God be the glory. We live in simplicity. And not just that, in Proverbs 16:31, don't be ashamed of your gray hair. Mothers. Nako, di ba ako nakapag-kulay? Late na, di ba ako nakapag-kulay? Nakita mo yung mga puting buhok ko, lumalabas na. Ano ko? Nako. Don't be ashamed of your gray hair.
Because your gray hair, sabi dito, basahin natin yan in Proverbs 16:31, a life lived with experience and wisdom. This symbolizes, itong gray hair symbolizes a life lived with wisdom. Gray hair is a glorious crown worn by those who have lived right. Praise the Be Lord. proud that you have this gray hair. What I mean by this, be proud that you have lived right. Ipagmalaki mo yan. Maipagmamalaki mo yan na ikaw ay nabuhay ng mabuti sa paningin ng Panginoon. To God be all the glory. This reminds us the value and honor that come with age. Kaya sino sa atin dito ayaw ng gray hair? Nako. Sila. Sino sa atin dito gustong-gusto ng gray hair? Tatas yung kamay ko dyan. Gustong-gusto ko ang gray hair eh. Kaya lang, binibilang ko yung gray hair ko, isa lang piraso, sabi ko, ba't di ka pa dumami? Hindi ko nga inaalis eh. Tinitreasure kong mabuti. Kasi sabi nga, this symbolizes that you have lived right. More importantly, we must always choose to live according to the will of God. And not just that, because of the faith, good women that are worthy to be praised are resilient. Amen. Truly. Resilient. Hindi umuurong. Amen? Handang makipagbaka. Amen? Handang makipagtiis. Yan ang mga dapat papurihan. Hindi ka isusuko. Maging ang pananampalataya. Ang sabi dito in verse 25, Proverbs 31, verse 25. To God be all the glory. She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Mga kapatid, sa ating mga anak, ayan, minsan it's worthy, or not minsan, but most of the time, it is worthy to look back how your mom stood strong Amen. over the trials. Amen. And you give thanks to God because of that. And also to the husbands. Amen. Lord. Amen. Remember how your wives, kung paano nila kayo hindi pinagpalit. Amen. Kung paano hindi nila kayo sinuko. Kahit na sinasabi nyo, ibabalik na kita sa nanay mo. The Lord. Sabi mo sa asawa mong babae, ibabalik na kita sa nanay mo. Pero hindi ka iniwan ng asawa mo. Because she stood strong for you. Praise the Lord. If she did that, your family will break apart. But look, good women are worthy to be praised. Amen. Lord. Because they will always choose to stand strong, not just for themselves, but for their family and for the faith of their family. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, kapag ang inyong mga asawang babae, lalo na pagdating sa pananampalataya, naku, di kawasa sa paglilingkod, mahalin niyong mabuti. Amen. Amen? Amen. Huwag niyong sasabihan, di ka na nauwi, lagi ka na lang sa church. Di ka lang Hallelujah. kayang matulog sa church. Lagi ka na lang dun. Magtalaga ka na. Yan, maganda. Alam niyo, purihin niyo ang inyong mga asawang babae kapag ganyan sila. Bakit? Sapagkat kinalulugdan ng Panginoon yung mga may takot sa Kanya. Praise the Lord. Kaya again and again, we praise God for the resilience of the mothers. Because the strength that they have comes from our Lord Jesus Christ. Okay. To close this meditation, it says, basahin natin in Ephesians chapter 5. Yan.
in verse 31 to 33. As the scriptures say, a man leaves his father and mother to get married, and he becomes like one person with his wife. This is a great mystery, but I understand it to mean Christ and His church. So each husband should love his wife. Amen. So each husband should love his wife as much as he loves himself, and each wife should respect her husband. Lagot ka kapag hindi mo minahal ang asawa mong babae. Lagot ka kay Kristo. Dahil si Kristo, ganyan niyang minamahal ang iglesia. Gaya ng isang babaeng kanyang pakakasalan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, each husband, may I hear the husbands? Amen. And the future husbands. Each husband should love his wife. Amen. As much as he loves himself. Bago ka pumorma, tignan mo muna yung asawa mo. Tunay? Sino mas maporma? Ikaw o ang asawa mo? O, hindi lang sa ganoon, mga kapatid. Kung ikay malakas, tignan mo rin ang iyong asawa mo. Palakasin mo ang iyong asawa. O, kung siya ay nangangailangan, nangihina, aliwin mo siya. Tulungan mo siya, ang iyong asawa. Dahil ganyan iniibig ni Kristo ang iglesia. Amen. Gaya ng pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ang gayon din sabi ng salita ng Diyos, and each wife should respect her husband. Not because you are worthy to be praised, you will not respect your husband. Don't forget, we must respect them as well. Because we depend on one another. And again, children, we must recognize our mothers. Amen. And what is the conclusion of this matter? Shall we read it again? Proverbs 31, verses 28, 29, 31. To God be all the glory. In CEV, her children praise her. Should I say it again? Her children praise her. Where are the children here? Her children praise her. And with great pride, her husband says, I want to hear you husband saying this to your wives. And her husband says, You are the best. You are. yes. You are really good woman. And the husbands say, there are many good women, but you are the best. Amen. Praise God. You are the best. To God be all the glory. And it says in 31, sabi ng salita ng Panginoon, show her respect. Praise her in public for what she has done. That's why we praise the mothers in public. We recognize you. We value you. Happy Mother's Day. Father in heaven, we thank you for your very word, that even in the lives of the mothers, you give recognition. You give praise to them. Right this very moment, we pray that all the mothers in this place be blessed, be reminded that they are valued, they are appreciated, that you love them, that you praise them for what they have done, and that what they continue to do for your glory. Thank you, Lord. This is what we ask. In Jesus' name, amen. Shall we all kneel down?